At after nga nating ihatid si Mami mga guys, si Gino naman yung ating ihatid sa kanyang school at ayun, mabilisan na lang at kami ay nandito na sa kanyang school at ayan, sobrang excited talaga ng anak ko pag pumapasok siya. At pansinin nyo guys yan, bababay pa yan, napaka-behave niya talaga sa school. Ewan ko ba bakit pag sa amin ni Mami niya, napakatigas ng ulo. So dahil 2 hours nga yung pasok ng aking anak mga guys, yan. Si Daddy Jepo nyo ay sesegue muna ng kanyang mga konting paninda para nga naman walang nasasayang na patak. Alam nyo naman Daddy Jepo nyo, kailangan talaga lagi tayong productive. So bali kakaunti lang naman yung bibilhin natin mga guys. So pupunuin lang natin talaga itong pushcart na ito at ating ipa-priority yung mga dapat na kailangan lang bilhin tulad ng mga wala ng item doon sa ating tindahan. So mabilisan lang ito guys para naman hindi tayo malate sa pagsundo kay Gino mamaya. So yan, tuloy-tuloy lang talaga ako dito guys. Pansin nyo, di ba? Halos yung paninindahan medyo matrabaho, lalo na yung tindahan ni Daddy Jepo nyo. Maliit pa lang, kaya tingi-tingi lang tayo palagi. Kaya napakatrabaho talaga guys kasi hindi pa tayo gaanong nakakapag-wholesale ng mga iba pa nating mga paninda. Halos nakakapag-wholesale lang ako guys, yung mga basic needs ng mga tao. At saka gusto ko man talagang i-wholesale lahat ay hindi pa talaga nagkakasya dito sa ating tindahan. Maliit pa ito guys kung titignan nyo. Pero ang dami nang sumasabi na malaki na ito. So kailangan talaga guys mas mapalaki pa natin yung ating tindahan. So that is a good problem, sabi nga nila. At sobrang nakakatuwa lang talaga guys, ang dami kong mga good problems ngayon na kailangan i-workout talaga ni Daddy Jepo nyo at lagi niyang aksyonan. Noong nakikipagtrabaho kasi talaga ako mga guys, lagi akong namumroblema kung paano ko i-impress yung aking bossing at kung paano ako magmukhang representable sa ibang tao. Halos napagod lang talaga ako mga guys. Halos naapektuhan din yung aking mental health na hindi talaga nakakabuti sa ating pangangatawan. At syempre nakaka-stress lang talaga yung nangyayari sa aking buhay noon. At ayan guys, nandito na pala tayo sa aming bahay at ayun. Dali-dali ko nang diniskarga yung ating mga kakaunting pinamili at pansin nyo naman 'di ba, medyo makapal pa yung ating tindahan. Ayaw ko lang talagang may nasasayang na patak mga guys kasi sayang naman yung 2 hours natin kung hindi tayo magiging productive. So habang nag-aayos tayo mga guys yan, itutuloy ko lang yung kinukwento ko kanina regarding sa aking employer's life. Grabe mga guys, talaga naaalala ko noon nung empleyado ako. Lagi akong nakikiusap sa aking mga bossing na taasan naman yung sahod ko kasi nga sobrang tagal ko na sa kumpanya at napapansin ko naman everyday ay nagiging productive naman tayo. Kaso pag dumarating na talaga sa point na evaluation, lagi lang naman nilang sinasabi na bakit naman tataasan ng iyong sahod? Ito lang naman ang iyong ginagawa. Grabe talaga mga guys. Pag sinasabi nila yon at lagi ako nag-hard work, nawawalan lang talaga ako ng gana mga guys. Kaya buti na lang talaga mga guys, mabait sa atin si Lord at tayo naglakas ng loob na umalis sa ating comfort zone at subukan magnegosyo ng sari-sari store. So yung guys, nako, ang dami ko na namang naikwento sa inyo regarding sa employer's life ko. So yun lamang guys, maraming salamat. Water break lang tayo. Bye-bye. Finger kay sa akin and God bless you po.